Hello everyone! Welcome back po muli sa aking YouTube channel. It's me, Maya Vlogs. At isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuti po tayong kalagayan. Saan mang sulok ng mundo po tayo naroroon. At syempre, for today's video is muli po nating mapapanood po ang tungkol po sa tunay na nanay po ni Grace. At sa hindi pa po nakakakilala kay Grace Matubang, siya po ay isang ampon po ni Kuya Val, no? And noong nakilala po ni Kalinga Prab, yung tunay na nanay ni Grace noon is, binisita po nila Kalinga Prab yung bahay nila Grace. So si Grace po kasi ay pinaampon po ng nanay niya noong bagong panganak pa lang siya at ayun nga naman is siya naman po ay inampon ni Kuya Val hanggang sa naging legit na anak po ni Kuya Val si Grace. And ngayon is tulad ng sinabi ko noong unang visit po ni Kalinga Prab sa kanila, ayan po kasi yung unang time na nakilala or nalaman nila kung nasaan nakatira po yung tunay na nanay ni Grace, kaya siya ay pinuntahan noon and nakilala po siya ni Kalinga Prab at dito rin is nagkaayos po sina Grace at ang kanyang nanay and sinabi naman po ni Grace na wala na po siyang hinanakit sa kanyang tunay na magulang. And sa pangalawang visit po nila is nag-decide po si Kalinga Prab na bigyan po sila ng pambili ng lupa kasi meron daw po silang nakita or may nagbibenta po sa kanila ng lupa para mapagpatayuan po nila ng bahay. Yan po yung second time na pagbisita po ni Kalinga Prab sa kanila and ayan nga po, nakabili na po sila ng lupa. And now naman is sa di inaasahan po na pangyayari is napasugod na naman sila or napabisita na naman po sila sa bahay po nila Grace kasi nalaman po nga nila na nagkasakit po yung nanay niya and talagang kung makita nyo po sa video kung ano yung kalagayan nila ngayon is sobrang napakalubha or sobrang kawawa po yung kalagayan nila. Kasi ang una is hindi po ganun kahirap or hindi po ganun yung itsura ng kanilang bahay and hindi rin po ganun si nanay. Talagang masayahin si nanay po. Kahit mahirap po yung buhay nila pero masayahin si nanay. And ngayon mapapanood natin kung ano naman po ang kalagayan ngayon ng tunay na magulang ni Grace. Ayun. Nay, nangyari sa'yo, Nay? Ay, ang payatan din na yun, Nay. Nagkasakit po kayo? Emergency lang ako yung pumunta dito galing ako Manila. Anong sakit niyo po, Nay? Ha? Hindi na masyadong makarinig. Di siya nakakarinig. Hindi po, hindi na masyadong makarinig. Pagpunta ko dito, hindi na makatayo. Nay, narinig niyo po ako? Medyo naghihina po. Wala po nung magkasakit ako. Bakit kaya? Ano po yung sakit? Hindi pa po alam, makapagamot pa lang po bukas. Mapacheck up? Dapat magpa-check up na po kayo. Para malaman niyo po. Ano po? Sa tarong daw. Tawag, Bintusa. Ay. Hindi sa ospital? Hindi po sa ospital? Sir, parang hindi kaya. Ito na kaya tita. Dapat sa ospital. Baka matuluyan na po. Nanginig. Hindi po.
Upo. Walang upuan. Gusto mong ilaw? Ang ano ko daw po, may sa trangkaso. Biglaan niyo pagpayat niyo po. Bukas po mapagamot naman po kami. Dapat po magpa-check up po kayo. Sa ospital po, huwag po sa ano. Ano po, kaya. Sabi ko nga po sa kanya, wag na lang. Ibibigay naman po kami sa inyo eh. Ngayon. Para pang po-hospital niyo po. Sabi po, kung Dali mo na na para ano, hindi na makatayo pagpunta ko dito, nag-ano na lang yan, akala mo yung Asan bata yun? nagdarapa-dapa na lang. Huwag naman niya ano. Natakot. Dito ka na eh. Pwede, bumalik kayo dito sa bahay nito. Opo, kasi nga po, ang ano nga po dyan, dyan nga po, pinasok kami dyan mag-ina. Dyan sa bahay na yan. Grabe naman. Ngayon po, nakiusap po ako doon sa may-ari na kung pwede kami bumalik. Nagbalik po kami. Kasi nga po, Tara na, dito na, pasok na. Mahirapan ka niya. walang upuan kami eh. Hindi na po kasi bakit. Sige. Ringin pati si nanay. Nag-chill na nga. Nanginig. Nak, tawag ka natin. Pasensya na. Si tatay nagtatrabaho sa Manila. Pa? Si Antipolo. Opo. Umuwi lang po. Yan po ay nasa Maynila po yan. Bali, wala naman pong trabaho. Pinauwi ko na lang para po may ano po ako. May taga... Emergency lang po ako, umuwi, nagtumulak yun, na makatayo. Na, yung linggo yun po yung pag-uwi ko punta dito. Kahit po yung wala na akong kapira-pira, nangiram na lang ako sa boss ko. Kaya sige, pamilya mo yun. Ayun po, lahat ng gamit ko po. Sabi ko, alagaan ko muna yung asawa ko. Ayun, sabi ko, makatayo ngayon. Pagtingin ko po, nandito na lang po siya, nakahiga lang. Mga alas 12 ng gabi po yung karating ko, punta dito. Nagmadali na ako, kahit walang sasakyan doon po, nang ano na lang ako, nagkiusap lang po ako sa tao para makatating ako dito sa pamilya ko. Lahat ng mga gamit ko, dinala ko na galing sa Antipolo Rizal dito. Nagmadali na ako, kahit walang sasakyan doon po, nang ano na lang ako, nagkiusap lang po ako sa tao para makatating ako dito sa pamilya ko. Lahat ng mga gamit ko, dinala ko na galing sa Antipolo Rizal. Hirap din po pag mag-isa sa bahay. Walang maka... Pagdating ko, hindi rin makakain. Diyan lang yung pagkain. Ginanuan lang siya ng mga tao. Kahit yung pagluto niya, hindi na makaluto. Sabi niya sa akin, ikaw mo na punta dito nang, hindi ako makatayo. Sabi ko, akala ko nagbibiro. Na pagdating ko dito, sobrang nang payat. Sobrang iyak ko naman sa pamilya ko dahil naiwan ko, sabi ko, hindi ganito. Sabi ko, bakit na ganito yung pamilya ko? Tapos ang sabi naman ng tao sa akin, ano daw, gayuma. Sabi ko, bakit sabi ko ginayuma? Ano sabi ko dahilan ng sa asawa ko? Wala man sabi ko yung na ano na sa tao. Yun lang sabi ako punta dito sa Manila. Nagharap po. Kailan pa kayo dumating tayo? Yung linggo po. Gabi ng linggo. Alam niyo po na pupunta kami ngayon? Hindi. Hindi man po. Dito si nanay natutulog. Iyo po, pagdating ko dito sila, akala ko doon pa sila sa baba. Parang mas grumabe yung kalagayan nila. Asan po yung yung lupang yung sinabi na Nandun po. pwede daw pag tayuan ng bahay. Yung binili niyo pong lupa. Yung sabi niya po sa akin, sinanda niya na daw. Kaya nagsabi daw. Sinangla mo, Nay? Yeah. Hindi sayang yun. Di ba nabigay kami sa inyo nung nakaraan? Sinangla niyo po? Sinanda niya po. Bakit? Ano po, para makapagamit na ako. Hirap na din po kayo. Hindi wala po kayo ulit lupa na pwedeng pagtayuan? Wala po. Dito po. Hindi pwede. Saan po kayo kung sakaling kasi bakante po ang mga karpentero ngayon. Pwede naman pong mabilisan baga pong pagawan kayo ng bahay. Basta maayos lang po yung tutuluyan nyo.
Saan po kaya? Pwede. Opo. Saan po? Kailangan ko Mahanap po kayo? siya nga po. Sayang kasi ay dapat din nyo sinangla yung ano, Hirap. yung lupa na binili natin nung nakaraan. Kasi dati nagbigay na kami niya sa kanila pambili ng lupa. Pero mura lang, nasa magkano? 15K? Ayun, naasang lahat ni nanay. Siguro sa pangangailangan din. Tayo na ay! Talaga makatayo si mama. Para ano, para tayo. Sabi nga ng ano, pas mga daw. Pas, ayun, binet na sa kaso. Sinaano ko mo lang. Sana ko hospital. Sinasabihan na kasi kita na sasamahan na kita sa ospital. Naisip ko siyempre, mapasok ko, mapapick up ako. Tapos kahit kung ikumpay na ako. Mas maganda nga yun. Para ano, para secured ka. Naisip ko pa ito, kapatid mo. Yung gagastos na ito. Ano na pag yung asawa mo? Yaon, ang kasama. Babae ng babae, kapatid mo. Hindi ba? Babae. Isipin ba ng computer? Kahit yung sabi na anak. Ano pangalan niya? Kahit nagagaragan niya na. Ano pangalan niya? Okay na din. Sinar Ana. Ana. Salamat po. Salamat ikaw, anak. Ano ba ito mga... Kahit pa paano hindi nagkakasakit. Huwag niyo na po Kahit hintayin kagaragay magkasakit. nun. Huwag niyo na po hintayin magkasakit. Dapat Uy, okay po. salamat po. Papasalamat pa rin ako at ito ay talagang malusog. Ngayon, magdala kami dito. Saan Beshi? Ay, Po. Diyan po kaming ano, basa po din dyan. Diyan mo na lang po sa gilid. Sumba ko. Ano po? Salamat. Salamat po. Ay, nak. Yan po, dami Kamali po ito. ko. May gusto ng bata yan. Ay, tulog ko. Talaga. Grabe. Ay, meron po kumpleto po ito. Ngayon ano po, dami. Mga ano, Oh. gatas, Mamaya po. kape. Ito po, mga laki din po. Apo, salamat po. May pangano na, konsumo. May bigas. Sabi na din kasi ako kay kuya at Salamat po. Maraming sa... hindi man ako makakabigay sa'yo. Sakto man lang din yung pera ko para sa akin. Alas man lang Kasi ito may na po. upahan ako. Hindi man ako naghahanap din ako ng malaking tira. Hindi na nga rin ako naghahanap din ako ng buhay. Hindi. Natalway ako ng malakay. Sarap na din ako. Para isip niyo. Hirap na hirap na rin ako pinagtatak ko wala. Naisip ko minsan. Isa na lang naman tumali. Nandiyan ka. Kunin mo yan. Pag alam mo wala na ako. Naiwag ka na naman ako. Hindi, magaling ka. Parang isip. Diyan si Lord to. Tulungan ka ni Lord. Kaya nahihirapan na rin ako. Isang buwan na akong ganito. Kaya sabi ko, kung ako kukunin niya, huwag na ako pahirapan. So, ganito lang ko iniisip. Na, hirap na din ako. Pagod na din ako pag natutulog ako. Hirap makatulog. Sa umaga, ganun din. Nilisin mo yung sarili, hindi ka rin makatulog. Hirap na nga din ako, anak ko. Kaya ano ka na sa ospital. Papagod na din ako. Upo ka dito. Oh. Minsan, anak. Sige na ako. Gusto niyo na isumama sa hospital ngayon? Ay.
Ay, gusto niyo pong sumama sa ospital? Ano po, sir? Ay, kaya ko naman pupunta. Ay, Kailan lang po pupunta? Kasi andito na po, may sasakyan na po sana kami para pagbalik namin doon. Para diretso na po kayo. Sabay na po kayo sa amin, pabalik dait. Ano po? Oo, kasi kailangan nyo na po talaga. Payag ka na, Nay. Payag ka na po para magkasimutan ka na po agad. Para malaman po natin kung ano yung sakit nyo. sige po. Sige na, maganda Bahala po. na. Pag-ibisa nyo na po si Nene. Sige po. Yun. Kasi hindi to natin pwedeng palipasin na lang basta-basta. Nihingal pati siya, nasa likod na. Sa tingin mo po, ano yung ano niya? Ano kaya yung... Ano siguro sa setup ko. Hindi naman tayo doktor pero baga. Sa baga. Kaya nga, hindi Pero ka na. ayaw ko po mag-compare. Di ba pa-check up natin? Sige na. Pa-check up lang po. Sige na, Ayaw ko Nay. masakit. Kasi yung iba po kaya pag naano dyan. Di, hindi pong isipin. Ikaw, Grace, gusto mo Hindi kasapit po. natin siya? Kasapit na natin. Kunin mo yung mic. Nay, mag-bis po kayo ha? Opo. Tay, mag-ready po kayo. Ito na po. Ba't? Relax lang daw. Saan daw kung ano? Lapit mo, lapit. Ikaw yung... Ano daw? Saan daw man daw masakit? Ay, dito. Ilang araw po yan? Ay, isang buwan na po. May record na kayo dito na. Wala ba? Pag-ilang po kami dito. Nalagay si Phyllis. Ha? Ginagawa siya na to, confine. Tingin mo, confine? Kasi balik ko. Tingin ko. Tingin ko confine niya. Oo. Kasi pumayat siya eh, nanghina siya. Pag ganun, confine kasi pag ganun eh. Ayaw naman. Ano gagawin? Ha? Anong ano? Confine natin pag kailangan confine. Sabi siya dito. Medyo mahal lang dito kasi private. Oo, yun lang, private. Pero, Kaya naman. kung mahalaga yan, Magbumaling siya. gumaling siya. Kaya naman ng gamot. Ako sabi ko sa akin, ako po yung lugar. ER. So, ayun po mga kalingap,
nasa emergency room po si nanay. And ang sabi daw po is i-admit. So wala tayong magagawa, kailangan natin sundin para sa kabubuti ng kalusugan ni nanay. So tayo, narinig mo tayo? I-admit po si nanay, kukonfine siya dito. Hindi natin pwedeng kontrahin yun kasi buhay na nakasalalay doon. Ano? Sino po magbantay kanina po? Ha? Sino magbantay sa kanya? Bakit? Wala man pong ibang pwede magbantay kundi ikaw. Kasi itong bata, pwede kaya yan? Paano yung bata? Pwede yan kasi silang dalawa. Yun, i-admit siya pero huwag ka mag-alala tayo kasi sa babayaran kami nang bahala doon. And kami naman, andito lang kami malapit. Si Grace andito lang din. Tapos yun, may kontakan naman sa kanila. May kailangan sila. Si Grace di naman to alis. Kumbaga hanggat di pa okay, hanggat wala pa sa room, hindi naman po namin kayo iwan. Ano na tayo? So wala po tayo, kailangan po talaga natin. Kaysa umuwi kayo ng ganun, parang hinintay nyo na lang kung mawala siya niyan kung ganun ang mangyayari. Di ba? Ay, gusto ko po, ganun din po. Pero yung kung sino mo po yung makabantay po sa kanya, yung maganda po yung kahit po matanong po. Dahil po yun ako, di ako masyado dahil nagbubulan utak ko sa pamilya ko na kung paano po mag-ano sa kanya. Hindi naman po, wala naman po silang i-ano sa inyo. Kasi ano lang naman po yan. Pag nasa room na, magpapahinga na lang po yan, magpapalakas. Basta pag may kailangan po, dito naman po kami. Dito naman po kami ni Grace. Nalalaman po natin yan. Sige, punta kayong dalawa, punta kayo. And yan guys, nakita natin yung kalagayan po ng tunay na magulang ni Grace, no? Sobrang nakakaawa and halos isang buwan na daw po siyang ganon. And ayun nga yung si tatay is, umalis pala si tatay at pumunta ng Maynila para maghanap buhay, no? So isang buwan na ganon po yung naramdaman ni nanay na wala pong nakakaalam, and buti na nga lang po is umuwi po yung kanyang asawa, and yun nga narinig natin kung ano yung sinabi ni tatay na hindi naman daw po ganun nung iniwan sila, pero nung umuwi siya is ganun na po yung itsura ng bahay, ganun na daw po si nanay, at siyempre sobrang naawa siya and umiyak daw po siya nung madatnan niya yung pamilya niya na po na ganun, and sobrang napakahirap. And nakakaawa yung sitwasyon nila. Kung nakita nyo po yung bahay, sobrang sirang-sira na. And dito nalaman din natin na yung lupa nga na binili nila sa ibinigay ni Kalingap Rab is isinanla niya po kasi gusto niya pong magpagamot. And ayan, sabi naman ni Kalingap Rab na gusto po sana nilang patayuan sila kahit simple lang kung meron sana silang makitang lupa. Pero mas minabuti po ni Kalingap Rab na unahin po muna ang kalusugan ni nanay para po masecure po siya at para mabigyang lunas po yung kanyang nararamdaman, tsaka na lang po yung bahay. And halos ayaw pa nga ni nanay na pumunta sa ospital kasi daw po baka ma-confine siya or ma-admit siya, pero talagang pinilit po siya nila Kalingap Rab, and alam natin kung ano yung dahilan kung bakit ayaw po niyang ma-admit. Siyempre, wala daw pong magbabantay, and ganun din po yung feeling ni tatay nung nasa ospital na sila, no, na parang ayaw niya na mag-stay doon or ma-admit po yung kanyang asawa. Pero kailangan po talaga siyang i-admit. Sabi nga po ng doktor na kailangan po talagang mag-stay muna para sa gamutan ni nanay. At ayun nga, sinabi naman po ni Kalingap Rab na
huwag na po siyang mag-alala sa gastusin kasi nandun naman po siya. Siyempre, hindi niya naman pong hahayaan na ganun na lang yung sitwasyon ni nanay kasi kapatid niya na rin po si Grace. Siyempre, parehas lang po sila ng nararamdaman para sa mga magulang, siyempre. And, yan, kung narinig nyo, and ayan nga yung nakakaiyak doon na point is, kung narinig nyo kung paano umiyak si nanay na naghahabilin po siya para po sa kanyang maliit na anak at hinahabilin niya po yun kay Grace, no? Kasi talagang parang feeling niya wala na po siyang pag-asang gagaling dahil nga po din sa kahirapan po sa buhay kasi wala naman po siyang trabaho, hindi siya makapagtrabaho, and si tatay hindi na rin siya makapagtrabaho dahil nga po ayan, umuwi na nga siya. And ayun po yung laking dahilan kung bakit siguro nakapagsalita si nanay ng ganun. And ayan po yung update, nasa ospital na po si nanay, na-admit na po siya, and atin pa pong abangan ang next update po ulit para sa tunay na nanay ni Grace. So, ayan, maraming salamat po, and kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe kay Kalinga Prab or kay Kuya Val, ayan, support nyo din po sila para mas marami pa po silang matutulungan na nangangailangan. So, ayan, bye-bye and God bless.